Yo! What's up mga kayo Cubs? Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Syempre, ito na naman po ang inyong lingkod, Master Lekin, and welcome back to my channel. Syempre, bago tayo mag-start sa ating video na ito, make sure na dapat nakalike na po tayo, nakasubscribe at nahit na natin yung notification bell para updated po tayo sa mga susunod ko pang upload na video. At today is meron tayong konting silip, giya at race analysis sa karera. Ngayong araw po ng linggo, Easter Sunday, April 17, 2022, at ang karera po natin ay lalargahan dito sa Metro Turf, Malvar, Batangas. Meron po sila inihandang 14 races na magsisimula po sa ganap na alauna ng hapon. Siyempre, nandito pa rin yung ating 2022 PhilRacom rating based handicap system at yung ating main highlight race ngayong araw ng linggo, yung 2022 PhilRacom Road to Chairman's Cup, pati na rin yung ating Summer Racing Festival. At kung pagkakalam po, ito po yung last day ng ating no bearing race ata mga bayang karerista, kaya medyo exciting race to, pwede magkadiyado, kaya ihanda na natin yung mga paborito nating long shot or yapang yummy dividends. At good luck po pala sa lahat ng kasali sa aking palaro ngayong araw ng linggo. At sana'y maging successful yung ating palaro para susunod meron pa tayong third leg ng ating Masters Lekin Tipsters Contest. At yun lang po, syempre hindi ko napapatagalin pa yung ating mga silip at giya ngayong araw ng linggo. Pupuntahan na rin natin agad dyan pagtapos lang ng ating maiksing intro. Kaya, let's go! Mga Kayo Cubs! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. At yun nga po mga bayang karerista, ang ating mga Kayo Cubs. Gaya nga po ng sabi ko kanina, meron tayong 14 races ngayong araw ng linggo. Siyempre, meron tayong tatlong set ng winner take all, dalawang pick 6, apat na pick 5 at dalawang pick 4 events. Medyo maganda yung ating karera. Ating ko may mga lulusot na dihado, bagamat ngayon ay no bearing race pa rin, kaya sana'y makatulong po sa inyo itong ating konting silip at giya ngayong araw ng linggo. At syempre sisimulan na rin natin agad mga bayang karerista. Good luck po and have a blessed Sunday po sa inyong lahat. Race number 1, start po ito ng ating first big 5 event. At ang lahat po ng distansya natin today is 1400 meters bayang karerista ha. Isa po itong condition race 18. Meron tayong 7 kalahok na maglalaban-laban dito mga bayang karerista na talagang magandang karera, umpisa pa lamang. Dito, first choice ko, numero 6, Shanghai Noon. IA Aguila ang rerenda. Last time to nanalo to sa Carmona, kung di ako nagkakamali, race number 1. Pero bagamat nun bago yun natalo siya doon, galing to sa dalawang dikit na panalo dito sa Malvar. Meron tong 124.6 nanalo siya dito sa Malvar. Sa isang condition race 19 noong March 17, kung saan tinalo niya po doon sina Tool of Choice. Second choice ko to, magaling sa dihado, basta makalundag na maaga, makaporma sa unang, tingin ko pwedeng maka-upset to dito. Numero 1, Silab, DB Santiago yung rerenda, galing to sa panalo last time, medyo malakas yung tinalo nito, hindi biro yung mga tinalo nito last time. Meron tong 125.2 sa rating base 47-60 noong April 7, kung saan tinalo po nito sila Hukbong Dagat at R rated. Senaryo, pwede kasi silang magkaubusan ni Tapsar, kasi ano naman si Tapsar, medyo umento rin. Kung sakaling ganun nga po yung mangyayari, pwedeng mapabor kay Shanghai Noon. Pero kung di naman po kaya ni Tapsar, yung area na ibibigay ni Silab, pwede po makatapos si Silab dito sa karera na to. Race number 1 po, first choice ko po ulit, Derimating Kabayo, numero 6, Shanghai Noon. Second choice, isang matuling kabayo, numero 1, Silab. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 2, kung saan magsisimula yung ating first set ng ating winner take all event. Meron tayong super 6 carry over dito, amounting of 3,380 and change. At isa naman po itong PhilRacom rating base class 5, 11 to 15 split. At meron tayong 12 kalahok dito sa karera na ito mga bayang karerista. Dito first choice ko, last time segunda to dumating dito, numero 4, Pitong Gatang, Cambio Jinete from Sadam Pilapil. This time Boji Henson yung rerenda. Meron tong 127.6 last run, segunda to dumating sa rating base 11 to 15 noong April 1, kung saan ang nanalo po doon yung veteran campaigner natin na si Manila Boy. Second choice ko, itong numero 7 to, medyo cambio rin sa inete, JQ Cabarrios. This time Mark Alvarez, alam nyo naman si Mark Alvarez, puro long shot yung naipapanalo nito. Shinshiro, M.A. Alvarez nga po yung rerenda.
Ito naman po, meron tong 127.6 kung saan natarsera to last run. Sa isang rating base 11 to 15 na rin nung April 2. Kung saan ang nanalo po ng last race ay si It's a Deal at ang nasegunda po si Don't Stop Believin'. Sinasama kong third choice ito, medyo isa lang sa Katie, tas may star numero 11, Dolia Rama. Deo Fernandez yung rerenda, medyo hindi maganda yung salida last time ito, kaya nabugo to ng husto eh. Meron tong 129.6 last run, dumating lamang pang apat sa isang rating base 22-27 nung January 2. Medyo may katagalan na to. Doon po sa karera nila Gingy, medyo mataas po kasi yung grupo niya dito. Kaya medyo 129 na, pero last time to parang nanalo to dito. O tapos sumunod eh, masama yung naging salida. Kaya tingin ko this time makasalida lang na maayos. Pwede nyo isama to sa mga diskarte natin. At tingin ko pwedeng makaraos to at makachamba. Race number 2 po, first choice ko po ulit numero 4, Pitong Gatang. Second choice numero 7, Shinshiro. At third choice numero 11, Dolia Rama. Good luck po. At nandito na tayo sa ating race number 3, kung saan magsisimula naman po yung ating first set na ating Pick 6 event. Sa itong Pilracom rating base class for 22 to 27 split, meron tayo ditong 11 runners but 10 in betting number lamang. Dito first choice ko is Speeders, last time inabot lang to numero G, Cinderella King. M.A. Alvarez yung rerenda, second timer sasakyan ni Mark Alvarez. Ito tingin ko dito eh, makaporma sa unan, basta hindi mabubuliklik. Tingin ko pwedeng makaraos na to dito. Last time kasi medyo nabitin to. Meron tong 126 flat, segunda to. Same rating base na rin nung April 7 kung saan ang nanalo po nung last race ay si Caloocan Girl. Second choice ko to, medyo mababa na sa laban. Tingin ko ay medyo hindi pa maganda yung pinapakita niya, pero galing to sa 28-33 kung di ako nagkakamali last time. Itong numero sa is Charm Bell na siya, tingin ko horse to beat dito. Alam niyo naman to si Charm Bell, stakes race campaigner to, bayang karerista. Meron tong 138.4 last time sa 1500 dun sa Carmona, sa rating base 28-33 kung saan dumating lamang itong pang-5. Nung April 9, doon po sa karera nila Performance Gear. Binalik siya ng Malbar, alam ko medyo magaling dito sa Malbar to. Basta makaporma lang din sa unan, makapwesto tingin ko eh, makakaraos na din to dito sa karera na to kasi medyo mababa na yung laban niya. Race number 3 po, first choice ko po ulit, Speed Horse numero G, Cinderella King. Second choice, horse to beat, numero 6, Charm Bell. Good luck po. At nandito na tayo sa ating race number 4 kung saan magsisimula naman po yung ating second set na ating Pick 5 event. Isa itong Pilracom rating base class for 22 to 27 split bracket at this time meron tayong 10 runners na maglalaban-laban. Dito first choice ko, numero 8, triple track, Lester De Jesus yung rerenda this time from JQ Caballos. This time Lester De Jesus na, susubukan kay Lester De Jesus. Last run nito may 127.2, dumating lamang tarsera. Sa rating base 22-27 na din nung April 11 kung saan nanalo po doon yung kalaban din nila dito na si Sinsuen. Second choice ko po ito, numero 3, Stand By Me. RM Adonai rerenda, medyo masama lang ito sumalida, pero tingin ko pag sumalida to ay pwedeng makabulaga ito dito. Medyo mataas kasi yung grupong lalaban to, nagkaroon ng problema sa alisan. Ito naman po, merong 127.2 saan dumating ng pang-anim doon nga po sa karera nila since when last time, noong April 11, 2022. Sinasama kong third choice, syempre galing sa panalo ng numero G, since when Deo Fernandez yung rerenda. Medyo maganda yung pagkakadala ni Deo last time dito Meron tong 125.8, nanalo nga po to. Same rating base na rin po at same date kung saan tinalo nga po niya doon sila Cats Wonderful, triple track. Ganun na rin po yung aking second choice na si Stand By Me. Medyo tingin ko kung ganun ulit yung tatakbo nito kay Deo, pwedeng umulit to, kaya siya magiging horse to beat dito sa karera na to, mga bayang karerista. Race number 4 po, first choice ko, numero 8, triple track. Second choice, numero 3, Stand By Me. At third choice, yung ating mayayamadong numero 10, Since When. Good luck po. At lipat na tayo sa likod ng ating programa, race number 5, kung saan magsisimula naman po yung ating second set na ating winner take all event. Sa itong Pilracom rating base class 5, 6, and 10 split. At this time full gate tayo, mga bayang karerista. Medyo mababang grupo po ito Dito po, first choice ko, numero 12, Pink Positive. Amon Raquel yung rerenda. Last time, medyo nayamado kasi tingin ko gusto nito, dihado siya. Pag this time, dihado, tingin ko baka ituloy na to dito. Meron lamang itong 129.4 last run, dumating ng pang-5. Same rating base na rin po, nung April 7, kung saan ang nanalo po doon si Victory at ang nasigunda naman po, si Baling Rikit. Second choice ko po itong numero 6 na si Baling Rikit.
Alan Saulog pare Rerenda, last time to medyo maganda rin yung tinakbo. Meron tong 128 kung saan nasigunda to. Sa isang rating base 6 and 10 noong April 11 kung saan nanalo po doon yung tingin kong Yamada dito sa karera na to na si Coolman. Pero medyo lowest group to at saka no bearing. Tingin ko baka iba yung manalo dito sa karera na to. Kaya kung may nasisilip pa kayong magandang dihado sama na lang po natin sa ating mga rota. Sinasama kong third choice ito, doble manakbo to dito sa Malbar. Kahit noon pa itong numero 8 na to, Can You Give? NC na rin yung Rerenda. Last time to meron lamang 139.8 sa 1500 sa Carmona. Nasigunda to. Same rating base nung April 9 kung saan ang nanalo naman po doon ay si Margo. Natatakbo sa Santa Ana nitong Sabado. Medyo magaling inakalaban nila last time, tsaka nahinog na kasi si Margo nun. Talagang medyo makunat lang to si Can You Give, pero doble manakbo to dito sa Malbar. Race number 5 po ulit. First choice ko is Speed Horse. Sana makaraos. Dihado to. Numero 12, Think Positive. Second choice numero 6, Baling Rikit. At third choice numero 8, Can You Give? Good luck po. At nandito na tayo sa ating race number 6 kung saan magsisimula yung ating first set na ating pick 4. Ito po yung ating main highlight race ngayong araw ng linggo. 1600 meters. Ito yung 2022 Philracom Road to Chairman's Cup. Kasi ito po yung mga magiging contender din sa Chairman's Cup na darating, mga bayang karerista. Meron tayong 6 na kalahok dito, pero dito siguro, alam nyo naman, sosolohin ko na. Itong kabayo ni Boss Edong Jokno, numero 6, Boss Emong. JTC ang Rerenda. Itong kabayo to, walang pinipiling hinete. Kahit sino ang sumakay, talagang nagagamayan siya. Yun lang ang kagandahan sa kanya kasi meron pong kabayo na talagang yung hinete lang na regular ang minsan ang kilala niya. Kaya tawag ito this time ito, JTC Rerenda, medyo tune up lang to para sa kanya kasi wala naman yung rivalry niyang kalaban. Kaya dito sa ating race number 6, bayang karerista, siyempre, sosolohin ko na, Gray Galloper, Boss Emong. Good luck. At lipat na tayo sa ating race number 7 kung saan magsisimula naman yung ating third set ng ating Pit 5 event. Isa itong Philracom rating base class 5, 6, and 10 split. Meron tayo ditong 13 runners na maglalaban-laban, mga bayang karerista. Dito first choice ko, numero 3, Fortune Island. O'Neil P. Cortez Yorereta. Last time tumakbo ng Nike, tingin ko na nibago sa pista, pero dito Malbar, doble tumanakbo dito, lalo na pagdihado. Meron tong 127.2 sa natarsera sa rating base 1621. Dalawang grupo na naibaba niya noong February 13. Kung saan ang nanalo po doon si Achilles at ang nasigunda po yung dihadong si Plus. Second choice ko last time, sinubukan na to. Medyo tingko kinapos lang, tsaka magaling nakalaban to si Jawo. Itong numero 13, Money for Bipani. Amon Raquel Rerenda. Meron na rin tong 127.8 na preba. Saan nasigunda to last time? Sa rating B6 and 10 na rin noong April 7 kung saan ang nanalo nga po doon si Jawo. Sorry, 128.4 po pala yung naging preba niya sa karera nila Jawo na yun. Sinasama kong third choice ito, medyo nabibitin to. Sana dito makaraos na numero 5, One of a Kind. NJ Esteban yung Rerenda, medyo paggaan sa peso to, 53 lang yung dala. Meron tong 127.4 kung saan nasigunda to. Sa rating B6 and 10 noong April 11 kung saan ang nanalo po doon yung dihadong numero 4 na si Kawawang Cowboy. Price number 7 po, anybody size, tingin ko pwedeng magkadihaduhan. Kaya kung may napipisil kayong dihado, sama na lang po natin sa ating mga diskarte. First choice ko po, numero 3, Fortune Island. Second choice, numero 13, Money for Bipani. At third choice, numero 5, One of a Kind. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 8 kung saan magsisimula yung ating third set ng ating winner take all event. Isa itong Philracom rating base class for 16 to 21 split. This time full gate naman tayo, mga bayang karerista. Dito first choice ko, numero 10, Walking on Sunshine. Dan Alvin Gusi Rerenda. Medyo bumigat lang yung peso. Last time to tumakbo sa Carmona, dumating lamang ng segunda. Meron tong 139 sa 1500, rating base 1621 na rin noong April 8. Kung saan ang nanalo po doon, yung Tarsera Yamadong si Mai Sweet Lord. Second choice ko to, medyo magaling din tumakbo dito sa Malbar. Basta makapwesto lang ng maaga, matulis yung Rimatin. Numero 12, Blazing Bullet. Ito naman merong 134.6 last run niya sa Carmona. Meron tong sa 1400, sorry, sa isang rating base 22-27 noong January 26 kung saan nanalo po rin yung dihado din naman na si Under Pressure. Isang derimating kabayo na tingin ko sakali magkakaroon ng early speed zone, pwedeng makinabang kasi talagang matulis yung rematin nito, medyo
Magaling din siya manakbo ng Malbar, pero mas gusto ko to kung sa Naik doble manakbo to si Blazing Bullet Bayang Karerista. Isinasama kong third choice, Giant Killer na kabayong Malbar, numero 9, Johnny Bunny. IA Aguilayo Rerenda, ito meron tong 127 kung saan dumating tong pang-apat. Sa rating base 22-27 noong December 27 dito sa Malbar, kung saan nanalo po doon last race ay si Doktora. At ang nasigunda naman po ay si It's Adil. Medyo malakas yung mga nilalabanan nito. Basta laban to, tingin ko ay mapapalaban talaga yung mga pera natin dito, lalo na pagbihado. Race number 8 po, first choice ko po ulit numero G's, Walking on Sunshine. Second choice numero 12, Blazing Bullet. At third choice numero numero 9, Johnny Bunny. Good luck po. At lipat na po tayo sa ating race number 9 kung saan magsisimula naman po yung ating second set ng ating Pick 6 event. Sa itong 3-year-old and above maiden race at meron po tayo ditong 9 runners but 8 in betting number lamang. Dito first choice ko is stakes race campaigner numero 1 Sir William the Grey Galloper. Marlon Laloma yung Rerenda. Ito meron tong 126.2 na preba dito sa Malbar kung saan nasigunda to sa isang special race. No March 6 kung saan ang nanalo po doon ay si Rainman. Medyo mainam tong kabayo na to basta makaporma sa unahan. Second choice ko na pwede magbigay ng upset. Ito maganda yung kinakbo nito last time sa sweepstakes. Itong numero 4, Corsalt. Amon Raquelio Rerenda. Dumating itong pang 5 last time doon sa Naik sa 1300. Meron itong 120.2 noong April 10 kung saan ang nanalo po doon sa kanilang race na yon ay si Beat the Boys. At ang nasigunda po yung nayamadong si Payros Bell. Di remating kabayo ito na pwedeng tingin ko magbigay ng upset sa kanya. Kasi alam niyo naman itong mga kabayo ni Sir Toto Sibilla, talagang mga taguyong preba, tsaka madalas nakakadihado. Kaya siya yung aking second choice dito sa ating maiden race. First choice ko po ulit, horse to beat, basta makaporma sa una. Tingin ko lamang numero 1, Sir William. Second choice na magbibigay ng upset itong numero 4, Salt. Good luck po. At nandito na po tayo sa ating race number 10 sa loob ng ating programa. Dito po magsisimula yung ating fourth set ng ating Pick 5 event. Sa itong Pilracom rating base class 5, 11 to 15 split. At this time meron tayong 9 runners but 8 in betting number lamang. Dito first choice ko, doble ito sa Malbar, na ito sa Malbar. 1N1A, It's Adil with CS Pare Jr. and 1A, Greatest Love with RS Kalubiran. Pero tingin ko si It's Adil yung magiging panlaban dito dahil sanay na sa laban to. Last time meron tong 127 flat, nanalo to last race kung di ko nagkakamali. Sa isang rating base 11 to 15 noong April 2 kung saan tinalo niya po doon sila Don't Stop Believin' at Shinshiro. Second choice ko to, medyo sinubukan last time to, kala ko makakadihado kaya nayamado sa KT. Numero 8, Aphrodite. Last run nito meron tong 139 sa 1500 doon sa Carmona. Sa isang rating base 11 to 15 noong April 9 kung saan ang nanalo po doon si Manila Boy. At ang nasigunda po, si It's Adil. Medyo talunan siya sa datingan ni It's Adil. Pero second time around, nagtapat sila. Siya yung nayamado. Tingin ko, tignan na lang natin kung ano yung magiging klaseng diskarte yung gagawin ng mga jockeys dito sa karir na to. Kasi Jesse Gusi pa rin yung Rerenda kay Aphrodite. Race number 10 po. First choice ko po ulit, 1N1A, It's Adil and Greatest Love. Second choice, horse to beat, numero 8, Aphrodite. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 11 kung saan magsisimula naman yung ating second set ng ating Pick 4 event. Sa itong Pilracom rating base class 5 points, anybody's race. Kayo na pong bahala kung may nasisilip kayong bihado dito sa karir na to kasi wala nang bababaan to Kumbaga, last group na to mga bayang karirista. Dito first choice ko, medyo maganda yung pagkakadala ni FA Tuason last time. Medyo kinapos lang dahil mahaba distansya. Numero 8, Big Boss James. Francis Tuason nga po yung Rerenda. Last run nito may 141.2. Dumating lang ng Tarsera sa 1500. Medyo tatlong kabayo na yung layo niya. Kaso medyo nanikit sa bala to ng last 50 meter Meron doon nga po isang rating base 5. Nung April 8 kung saan ang nanalo po doon yung long shot na si Flint Ridge at yung nasigunda po yung nayamadong si Great Year. Second choice ko to yung numero 3 galing din sa panalo to sa Naik naman. Classic G. YL Bautista Herrero ng Rerenda. Medyo napansin ko medyo buenas yung quadricer Ed Gonzalez ngayon. Meron tong 122.6 nanalo to sa 1300 dun sa Naik. Rating base 5 na rin nung April 10 kung saan na-upset nito yung outstanding na sikretong malupit. Pero ang nasigunda po doon yung dihadong si Mabalor. Sinasama kong third choice, best long shot ko ngayong araw ng linggo mga bayang karirista. Numero 14,
Stolen Moment. Cambio Jinete from Mac de Ocampo. Ngayon, Christian Pilapil na. Alam niyo naman to si Christian Pilapil. Magaling magdala ng dirimate. Sana madihado to ng gusto at sana makaraos to. Sobrang baba na sa laban nito. Hindi to nakagraduate ng maiden pero tingin ko malakas ang kutob ko na makakalong shot to dito sa ating race number 11. Meron lamang itong 131.2 kung saan nasigunda to. Same rating base noong March 12 doon po sa karera nila Miss Rosario. Race number 11 po. First choice ko, numero 8, Big Boss James. Second choice, numero 3, Classic G. At third choice, best long shot for today, numero 14, Stolen Moment. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 12. Isa naman po itong condition race 22. At this time, meron tayong 7 runners na maglalaban-laban bayang karerista. First choice ko, nagbabalik pista, numero 6, Lakantakhan. Sa Dampilapil Yorarenda, alam niyo naman ito sila Katakan, medyo malalakas yung nilalabanan nito. Candid Moment mga kalaban, Silab, tsaka sila May Jopay, medyo nagpahinga lang ng matagal. Last round nito, meron tong 130.8, dumating lamang itong pampito. Kaysa condition race 21 noong December 11, doon po sa karera nila 5 del Drinko. Second choice ko, matapang sa laban, Grey Gallopper, talagang always in the money yung quadra nito. Numero 1, Batas Kamao. R.O. New Junior Yorarenda, last time nakadihado to, last race kung hindi ako nagkakamali. Meron tong 127.4 sa rating base 1621 noong April 6, kung saan nasigunda naman po doon si Smiling Lady at natarsera yung mayamadong si Bishop Blue. Sinasama kong third choice ito kahit medyo may edad na, medyo nakitaan ko ng butid na this time JB Hernandez pa. Kapag naiuna to dito ni Uno, malamang pass your paper sila. Numero 4, Professor Jones. Last run naman ito, segunda to dumating. Meron tong 128 sa condition race 22. Noong April 8, kung saan ang nanalo po ron, yung dayo sa Malbar na si Old Timer. Race number 12 po. First choice ko, nagbabalik. Numero 6, Lakantakhan. Second choice, numero 1, Batas Kamao. At third choice, numero 4, Professor Jones. Good luck po. At lipat na tayo sa ating penultimate race, race number 13, mga bayang karerista. Isa naman itong Pilracom rating base class for 16 to 21 split. At this time, meron tayong 11 runners but 10 in betting number lamang. First choice ko, numero 2, Mission Order. Pati Dilema yung Rerenda. Medyo inayaw lang last time to tingin ko. Pero last time to muntik na maka-upset. Meron tong 127.8 na segunda nga po to noon. Sa rating base 1621 noong March 27, kung saan ang nanalo po ron ay si Warayna Maida pa. Second choice ko, galing sa dalawang dikit na panalo, sana magtuloy-tuloy na. Kung magtutuloy-tuloy ito, magbibilang ng panalo to kasi mababa talaga sa laban to. Numero 4, Jawo, Christian Pilapil yung Rerenda. Last run may 127.4 to. Nanalo to sa rating base 6 and 10, bagamat umakyat ng grupo, pero dati naman tong 22-27 Noong April 7, kung saan ang tinalo nga po niya doon, si Manny for Bipani at si Kawawang Cowboy. Isinasama kong third choice ito, medyo tinatago lang yung takbo nito, pero sa maiden, 2 beses na segunda ng dihado to, bayang karerista, kung di ako nagkakamali Numero 11, Matukad Island, Jericho Serrano yung Rerenda. Ito meron tong 128.4 na preba, na segunda to sa 3-year-old maiden noong February 18, kung saan ang nanalo po doon yung imported horse na si Firewind. Medyo tinatago lang yung preba, pero maganda yung pwesto ngayon, hindi matatabunan, matulis yung remate nito, kaya huwag kayong mawawalan sa mga pick 6, pick 5 nito kasi tingin ko pag kinalabit to makakadihado to dito bayang karerista. Race number 13, penultimate race. First choice ko, numero 2, Mission Order. Second choice, numero 4, Jawo. At third choice, isang dihado, numero 11, Matukad Island. Good luck po. At sa wakas, nandito na din tayo sa ating last and final race para tingnan to ng ating mga exotic bets. Take all, pick 6, pick 5 at maging ating pick 4 event. Sa itong Pilracom rating base class for 28 to 33. Full gate tayo dito pero 12 in betting number lang bayang karerista. Tingin ko magandang laban to. First choice ko, couple entry 1N1A Aliwagwag Pulse with Ryan Base and 1A imported horse Marilag with Jesse Guse. Last time Aliwagwag Pulse meron lamang 127 kung saan dumating ng pang-anim. Same rating base nung April 6 kung saan ang nanalo po doon yung couple entry niyang si Matikas at nasigundo yung dihadong si Jacqueline. Marilag naman ito, galing to sa Panado, kung di ako segunda rin pala, sorry. Meron tong 126 naman sa rating base 28-33 din nung April 1, kung saan ang nanalo naman po doon yung kanyang couple entry din na si Bomod Ok Pulse.
Second choice ko, nagbabalik pista, tinahanda ito sa Triple Crown. Tingin ko, numero 10, Don Julio Deo Fernandez yung renda. Last official run nito is December 21 pa. Isang stake race, meron tong 126.2. Kung saan ang tinalo nga po niya doon, sila June Cook at Hinebra. Mukhang tune up to, may isasali ito sa Triple Crown this year or this month. Pagdating ng May. Kasi talagang magaganda rin yung mga naging trangko nito. Tsaka kung mag-trangko to, minsan solo lang siya mag-isa. Kaya tingin ko tagong-tago pa yung preba. Ito yung magiging mabigat na kalaban, kaya hindi na ako magtataka kung pwedeng mayamado to, ultimo ora dito sa karera na to. Race number 14 po, last race, first choice ko, 1N1A, Aliwagwag Pulse and Marilag. Second choice, nagbabalik, numero 10, Don Julio. Good luck. At yun mga bayang karerista at ang ating mga kayokabs, sana po ay makatulong sa inyo itong ating konting silip at giya. Ngayong araw ng linggo, pagpasensya nyo na ako medyo tatlo-tatlo at saka medyo iba dihado nais lang natin makakuha ng yummy dividends bagamat no bearing race pa rin talagang posibleng magkadihaduan kasi alam nyo naman po pag no bearing, walang bababa ng grupo, walang aakyat kahit makadihado sila. Kaya sana po ay matapat yung ating mga pangdihado ngayong araw ng linggo at makakuha tayo ng mga yummy dividends para po everybody happy mga bayang karerista. Always ko nga pong pinapaalala sa inyo, itong silip at giya ko ay sariling aral at kuro-kuro or opinion sa karera. Siyempre, pagdating po ng tayaan kayo pa din po yung masusunod. Good luck po and happy racing po sa inyo lahat mga bayang karerista. Ayun tayo, wala po muna tayong shoutout today. Bawi na lang po sa inyo next week. Medyo mahaba na yung ating video kaya sana maunawaan nyo. At yun lang, hanggang dito na lang po ulit. Good luck and happy racing po sa inyo lahat mga bayang karerista. God bless po at sana matapat makatulong itong ating mga konting silip at giya ngayong araw ng linggo.